also a pastor's kid and a peg holder. Her first ministry is at Pilar Village Gospel Church as CE coordinator from year 2021 to year 2020. From year 2019 to 2020. She is also a youth pastor at Namnama Alliance Church from year 2021 to year 2024. And a high school teacher of Medina College Incorporation from year 2022 to year 2023. And now she is currently a deaf ed teacher and a volunteer lady minister. Everyone, help me to welcome our guest speaker for today, Lady Minister Celia Ann O. Arias. A round of applause, please. Everyone, may buntag sa tanan. God is good. So we are celebrating now the Thanksgiving of Kitabog Alliance Church, and I am very delighted, and it is a great privilege for me to speak in front of you to share the Word of God. So thank you so much, Ma'am Tercio, for that introduction. No, so I praise the Lord, personally I praise the Lord for His grace and mercy, because He has been so good, not only to me, but also to my family. So, this year has been a twist and turn jud sa amo ang life, because my father died January 10. So, nag-New Year me sa hospital, and then, but by the grace of God, nakasurvive jud me, and He comfort me sa Ginoo. So God is so good, and indeed, happy Thanksgiving to everyone. So today, I also praise and thank God because of His goodness. Not only sa amo ang family, but I know that the Kitabog family has also felt the same way. Di ba? Amen? God is so good. So, nakita ko sa mga presentation, because I am very particular, no, as a youth pastor, mo dyan na mong kalipay, nga walang taon sa opening salubo, na ay mo sayaw, na ay mo tambourine, na ay mo kanta, nga choir, na ay mga different presentation, and it gives us joy. Di ba, Pastor? Sa mga pastors kalipay, dyan na mo na, nga makita ang mga tao nga ginagamit sa Ginoo, and they become the instrument of God's word. Faithful and true. Is that true to us? Kitabog family, is that true to us? Faithful and true God. Amen. So God is so good. Before I will start in sharing God's word, let us bow our heads and let us pray. Our most gracious and heavenly Father God, we would like to thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your goodness, not only today, but throughout the year, O God. Thank you also, Lord, for bringing us here today to listen upon your word. We pray, O God, that you will open our hearts, open our minds to your word, Lord God. Ikaw, Ginoo, Lord, maghahatag sa ako ang wisdom, Ginoo, nga dili ako ang ilahang makita, kundi ikaw, Ginoo, Lord, nga buhi nga Diyos, nagapangkamaayo sa tanan, Ginoo, Lord. Help us, O God, na mabuhat namo, Ginoo, Lord, ang imuhang mga pulong nga mag-walk kami with you. Walk kami, Lord God, in our righteous. So, faithful and true. Isa may suggest ani. Faithful and true. So as we celebrate the Thanksgiving, I know nga inyuha jud ni preparan ang mga tambourine dancers siguro, bilar-bilar na ni sila o practice. Ang mga choir, grabe nangapaos na siguro ang uban, just to prepare to this momentous day. So, what is the significance of Thanksgiving? Why are we doing this? Why are we dressed in boho? Kaya mga women nakaboho magyud, no? Why are we dressed
in a beautiful na dress ang mga lalaki nindot kay inyong mga suot. Ngano man tanan adto dinhi karon sa pagpasalamat sa Ginoo. What is the purpose of this? Nga everyday pwede mo punta makapasalamat sa Ginoo, di ba? But we make this special event nga kita tanan mag-prepare, siguro na eleksyon unya. No? Kitang tanan magdalag mga pagkaon para ihalad balik sa Ginoo kung unsa ang para sa iyaha. Amen? God has been so good nga dili kabayaran sa isa lang kaletsyon kung dili pulo jud kaletsyon. No? So, to bring back to God what is due to Him. Because He is faithful and true. So, sama sa gibasa sa atong scripture reader ganiha, in Hebrews 10:23, it says, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful." God is so faithful. Personally, maingon jud nako na. Every day is a struggle, right? Our life as a Christian is not a bed of roses. Sige na lang, may mo bed of roses jud oy, pero naay mga puno, naay mga thorns. So every day naagid tayo gikaagian. But then, praise the Lord, kay wala na pugnan ang atong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios karon dinhi sa kitabo. So these two words, faithful and true, in which ako siyang gihimo nga faithfulness and truthfulness are two virtues that intertwine like threads in tapestry. So kung nakabantay mo anang kanang ginagamit nato nga pisi, dili lang siya isa ka strand, but then gina-combine ang duha ka strand. Sama sa faithfulness and truthfulness, mag-uban gid na siya. Walay faithfulness kung walay truthfulness. So in the Bible, God has been faithful and true to the life of countless individuals. Kung mubasa ka from Genesis to Malakay, grabe ang pagkamaayo sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa throughout history and even now. Isa makabalatong, our God is good yesterday, today, and forever. Walay kabaguhan. And that is a timeless message to all of us. Bisan pag imong anak, ingon mo siya, ang Ginoo walay pagbago. Gikan sa una, karon ug hangtod sa katapusan, dili gyud na siya mabago. So there are different biblical examples in the Bible who faces tragedies. But as we can see, they survived because God has been faithful to them. God has been true to them. And vice versa. They also became faithful to God and became true to Him. So, mag-share ko og tulo ka mga tao nga faithful sa Ginoo. Matinumanon sa Ginoo. Matinud-anon sa Ginoo. Ang una nga ngalan starts with letter J and ends with letter H. Saman, Joseph. So I know, memorize na dyan nga ang story ni Joseph, but we will dig deeper into that. In Genesis 7, Joseph is betrayed by his brothers and was thrown into a pit. So, kini si Joseph, pila sila ka mag-igsuon, kay parang maayo man jud mo, no? Pila ka mag-igsuon? 12 sila ka mag-igsuon. So, kining 11 ka buong niya nga igsuon, ang 10 ana sa lain nga mother. Ang isa ana mao si Benjamin nga igsuon niya sa ilang mama nga si Raquel. So, it happened, kay kini lagi si Joseph, gwapo siguro ni si Joseph, unya pinangga pa jud kaayo ang mama ni Joseph sa iyang papa. So gihatagan siya og nindot nga bisti. Nga may nga pala to different colors. Kalain-lain nga color sa bisti. Sa pagkakita sa iyang mga igsuon, nagselo sila. They envied Joseph
and they felt jealous to Joseph. Tungod sa ilahang pagselos kay Joseph, they planned. Tungod sa man, nilipatukil. Ilang iplanuhan kini si Joseph panangga kay song papa ato ning ihulog dito daw be sa tabay na tawo na to na o mapanangga gihapon na. Di ba inanak man sa ay sige so ano? Wala lang dito sa tabay. Doon ra sa tabay. So, nakit-an sa iyahang magulang, uy, inyo magihulog si Joseph dinha sa tabay. Kuwaon na lang nato na kay atuan na lang nang ibaligya. O, di ba? Maayo jud kaayo, maayo pagkaplano. Kuhaan ninyo si Joseph kay ato na lang ibaligya. May na lang makakwarta ta, unya di pa ta makasala, unya mawala na sa itong pananaw. So here comes a caravan na nagapadulong. And kini mga caravan nga nagapadulong, kini sila mga negosyante nga mo biyahe. So ilahang gibaligya si Joseph. So luoy na kay si Joseph. So unsa ka gibuhat ni Joseph? As a faithful servant of God, as a faithful nga tawo sa Ginoo. Si Joseph wala niya gipasagdaan ang iyahang spirituhanon nga pagkinabuhi. Nagapadayon gihapon siya sa pag-angko sa Ginoo, sa pagsalig sa Ginoo. He became more truthful to God. Di ba sa panahon nga natay problema, mas didto gyud ta musalig sa Ginoo, mas didto gyud ta muadtog simbahan, kay mag-prayer meeting, didto gyud ta kay nagutay problema, pero pag maman ang problema, napunta man to. Joke lang, no? So, gabi nga pag dudot ni Joseph ang iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Apan, despite sa panghitabo nga inato, si Joseph kay nahimo naman ni siyang right hand ni Potiphar. Nya, gwapo na siguro ni si Joseph. Gitingtal na po siya sa asawa ni Potiphar. Dali ba dali Joseph? Pwede ka mutapad dili sa ako, ah? Oh. Si Joseph nga adunay kahadlok sa Ginoo, wala niya gitubayan ang asawa ni Potiphar. Unya kay naulawan man ang asawa ni Potiphar, siguro sa gibati. Iyan na pong gisumpong si Joseph kay Potiphar nga. Si Joseph bitaw hani no? Unsa ba na din ha? Ni amor ba na din ha? Love. Love si Joseph ba love? Misulod din he. Iyaha unta ko is sexual assault. So sa inana nga panghitabo, imbis nga nindot na unta ang life ni Joseph kay na put na siya nga in charge dito sa isa ka buluhaton na piso si Joseph. Pero later on, mahibalaan na ito kung saan nakitabo kay Joseph. And there is another biblical example that starts with letter E and ends with letter R. Si Esther. So, Esther is known as the beautiful queen. Kaya maugod niya siya napili sa king na mahimo niyang wife. So, Esther, in Esther 5:1-2, Esther risked her life to save her tribe and her people. It is because of Haman. Kaya kini si Haman, gusto niya nga mubaw ang tanang tawo sa iyaha. Kana bitong inig-agi niya. Dayon mubaw sa iyaha. Ang mga tawo mo na iyahang gusto nga mahitabo. But then Mordecai, the cousin of Esther, refused to bow. Kaya naapoy prinsipyo ni si Mordecai. Dili ko mubaw ang tao lang. Isa man siya, asa man siya mubaw? Sa Diyos. Sa buhi nga Diyos. So nasuko kini si Haman o gusto niya pamatyon ang tribo ni Mordecai nga mao ang saman ang mga Jews. Iyahang pamatyon tanan without knowing that Esther is also a Jew. So to save her tribe, iyahang gi-risk ang iyahang life nga moadto sa court, moadto dito sa atubangan sa hari ug mag-plead nga dili patyon ang iyahang mga katawhan. And in the end, si Haman nga naghimo
o asa ibitay si Mordecai, siya ang naunay dito sa iyahang gibitay. The third one is a person that starts with letter D and ends with letter D. Si David. In 2 Samuel 12, 7 to 10, nabutang din ha kung unsa ang nabuhat ni David nga sala kay nga namagong si Bathsheba nagbath man jud Sheba dito sa isa ka rooftop. Kay syempre og king ka o sa to pa na og dato ka sa una taas gyud imong rooftop katong uban mupo ra nila rooftop. Unya kay naligo man si Bathsheba dito kay sexy man kay si Bathsheba. Sama na, sa nato na rin mga men, no? Sexy man yun kaayo dito, maayo yun kaayong pagkaligo-ligo yun dito. Sa bathtub. Nakita ni David, siya, uy, kisa man na, ipatawag na ha, paatuan na din kay buraganahan ko na niya, bet na ko na. Mauna yung mga words sa mga teens karon, bet na ko na siya, paatuan na din kay, ilubon ko na, kuan na, mag-post-post niya sa Facebook. Di ba? So si David, yung ipato siyang court og nakasala si David kang Bathsheba in direct words. And that is the greatest tragedy na nabuhat ni David, a man after God's own heart. Sa tanang tao sa kalibutan, si David ang pinakasuod sa Ginoo apan nabuhat niya kato. So, kay na kasala man siya kay Bathsheba, uy, naaman di ibala si Bathsheba, si Uriah unsaon taman ni. Paulion nato si Uriah. Gikan sa, unsa man si Uriah? Gikan sa war kay atong paulion para dili ko madawit dito sa problema. Paulion ako dito. Ilahang balay. Apan, because Uriah is loyal to the king. Dili ko muuli dito, King David. Kay ako mga katawhan, busy sa gubat, unya ako, gapahuway-huway na ko din, he? Dili rajud ko sa imuha nga palasyo. So, nadungagan na po na problema ni David, dili man jud muuli si Uriah, paimnon na lang nato ni para muuli jud si Uriah. So, gipainom si Uriah. Pagpainom kay Uriah, nakatulog naman noon si Uriah. So, wala siya takas si David. Ang isa kasala na tabunan o isa kasala nga madungagan na po o mas dako pa na sala. Maulaging ayaw pagpakasala. So, he planned to kill Uriah to cover his wrongdoing. Pero siya ba'y mapatay? Dili. Utok. Mga bata ba? Utok ba? Gamiton. Di ba? So, mindset ba? Mindset. So, iyang gisend, balik si Uriah. Sige, Uriah, balik ka sa war. Dito ka sa atubangan ha, kay maayon ka nga warrior. So, the unexpected, or expected ba to ni David na hitabo, namatay si Uriah sa ilahang battle. And, naanay mga consequence nga nisulod sa iyaha nga kinabuhi. In which namatay ang ilang anak ni Bathsheba. Kaya nanganak man si Bathsheba. And then later on, ang iyang isa ka anak, gusto po mo traidor sa iyaha in a civil, nga nag-create of civil war. And even caused the death of Absalom because he wants to replace the king. Gusto niya kwaon ang gingharian sa iyahang amahan. So what are the common things that we can see in the lives of these people? We can see that they remain faithful to God despite the adversities. Si Joseph, padayon siya nga ampo sa Ginoo, nagpadayon siya, nagkatinud-anon si Esther, padayon nga nagaluhod sa atubangan sa Ginoo, nga pleading nga iyahang tribo masave. Si David, nangayo siya pasaylo sa Ginoo sa dako kaayo niya nga nabuhat nga sala. And look what happened.
God remained faithful to His promises to them. So sometimes we are blinded. Kana bitang makasala ta. Ay, muli kayo sa kuno simbahan. Kay nahibalaan na ba ito ni pastor? Or it's not you and pastor. It's about you and God. Nagdailan na si pastor kaya mga saba yun na siya. Normal na niya, joke lang. No, it's about you and God. It's not about you and the people around you. It's about you and your relationship to God. The more nga makasala ka, the more ato simbahan. O, di ba? Kaya ang simbahan para sa makasasala, dili para sa mga righteous, because no one is perfect. But God will help us and God will guide us nga mabuhat at itong best, nga mamold ta, nga mag-walk ta righteously in the sight of God to be Christ-like. Kung hindi ko musimba kay para na sa mga dato, hindi ko musimba kay para sa mga mayong kinabuhi. No. It's for all. Amen? Suko naman ako ba dito? Suka na kanya tayo. On the other hand, God's faithfulness is not always comfortable and easy. Diba? Kay, bisan gani sa life ni Joseph, nahimuan gihapon siya ni Potiphar nga wife, Potiphar's wife, ug sala. So makaingon ta nga, bisag na ang Ginoo sa imuha apan ang buhat sa kaaway. Iyahagid pud nang saman. Tuyuon gud na niya kung kinsa pa tong pinaka-active, mao pa to iyahang tuyuon jud ug bungkag. Kay ngano? Ug ang active madaot ang katong naa sa ubos nga iyahang mga disciple madaot pud to. So, God's faithfulness is not always comfortable and easy, but it is always present in the midst of adversity. Katutang naay problema ta, gibiyaan ra si Ginoo. Katong patin kong hilak dito, wala man ko kakita ninyo, pero burag na something naghilak sa kwarto jud, no? Usahay. Pero, bisan pa dili, inana ka komportable, inana ka nindot ang kinabuhi sa Kristohanon. Makaingon gihapon ka, nga sa panahon nga nanginahanglan ka sa Ginoo, naa gihapon siya. Amen? Naa gihapon siya. Sometimes, we will be tested asa na jud ni kutob ning tawhana. Kung tagaan ba na po ning problema, o give up ba ni dayon? No? Sulayon, ug asa kutob. Ang imong pasensya, usahay ang imong kwarta, asa man nakutob. Diba? Sulayan ang imong pagpangalagad sa Ginoo. So here's some of the realization that we will reflect into in the lives of Joseph, Esther, and David. So in the life of Joseph, we will reflect and realize that even in the face of great tragedy, God's plan can work for good. So, ingon nila, bisan pagkaroon, nagkayamukat, imong kinabuhi, bisan pag wala ka kasabot, nga nung gidaog-daog ka, wala ka kasabot, nga nung inani man ang nagitabo nga, maayo mo tayo imong gibuhat. No? But then, always remember, na rin ha, no? That God's plan can work for good, even yung mga butang karon dili nimo masabtan. Sama sa life ni Joseph. Unsa ba gibuhat ni Joseph nga ihulog naman siya dito sa atabay nga way tubig, ibaligya naman siya, di ba? But makita nato nga wala biyai si Joseph sa Ginoo. God used his suffering to prepare him for greater purpose. So kini ato mga pag-antos, ingon pa nila no, sama sa kumabasa ng mga kanang mga inspirational nga mga message, ingon ha, ang kanang gikaagian karon mahimo pud na siyang sundanan or is a guiding way, no? Guide sa mga tawo nga nagsunod sa imuha. Kay mo anak man dayon ka nga nakaagi na po anak. Giinanib gitamay pud ko, gidaot pud ko, giinanib pud ko, apan inani akong gibuhat kay Kristohanon ta. Amen? So dili
naingon nga, giagian mo na kay gusto ra jud ka na daog-daog yun sa Ginoo. No. God will use that suffering to prepare you for greater purpose. Maybe, taas jud ka og calling. Naaman ka sa imong workplace, naaman ka sa school, even you are a student, unsa man imong profession, naaman ka sa imong farm, unsa man ang imong ginahuna-huna karon, o mga problema, mga struggles, God can use that one to prepare you for a greater blessing nga iyahang gi-prepare sa imuha. Diba? Ingon pa nila, kung matipigan nimo ang gamayng butang, makatipig pud ka sa dakong butang. If you will overcome that problem, na ana po'y dako nga problem, no? Ma-overwhelm na pud ka, di na po'y dako. But, it will not always be a problem ang mahitabo sa atuan. Naaray may mga blessing, Jude. After that, naara dyan mga blessing nga ihatag ang Ginoo kay dili kani nga bayaan. Bibiyaan man ka, siguro, kanus ato nga year, pero ang Ginoo, dili jud kaniya biyaan. In the life of Esther, we can see that Esther is very courageous. Kaya nga no, babae siya. Unya, yang ipaglaban ang tibok niyang banay. Diba? Yung pa rin, even in the face of overwhelming odds, ordinary people empowered by God can achieve remarkable feats. So sometimes, we feel that we are not able. Dili na ko ni kaya. Bugo manggod ko, dili na ko. Para na jud na sa ilaha. Maybe, ani ra jud me, daog-daog jud me. No, di ba? Sometimes, maanak ka, maglasilak din ka dito. But, remember Esther. Ordinary people, empowered by God, mahimo ka, extraordinary na person. But not in saman worldly things, but syempre in godly things and godly perspective. In the life of David, nakita nato nga grabe ang mga sala nga gibuhat ni David. But we can see that God's grace is available to those who seek Him. Nakasala ka, pangayog pasaylo. Diba? Because sometimes we will deny our wrongdoing. Dili, oy, siya baya to. Perfect baya ni. Ay, nako, diba? No. O nakasala, kung sakit man sa imong buot nga, moduol dito sa tawo, sa Ginoo, pangayog pasaylo. Thanksgiving is not just about giving back what is due to God through the fruits, through the rice na sa tubangan, or through dancing, but it is also a time of forgiveness, or a time to repent to God, to surrender to God your life, like David. Na even, grabe niyang gibuhat, but then he came back to God. He has that repentant heart. Ug nangayo siya pasaylo sa Ginoo. And mabutang sa tunguna-huna, no? Even the very righteous person can fall into sin. Anagid na siya. So manage your expectation because sometimes there are people nga to look up. But baliki ang life ni David. Even the most righteous man can fall into sin. Maunang sa Ginoo ra gyud ta mag-focus. But what's good in this? Nga panghitabo that even in adversities, Joseph, Esther, David remain faithful to God. O wala nila bayai ang Ginoo. They remain true to God. And that is why God also is with them. Vice versa ba? Vice versa. So I may not know your situation right now. I may not know what you are feeling. Ang uban siguro gigutom. Ang uban ay giuna sa balay dito nga nay nahabilin, wala ta to natangtang ang saksak or unsa ba yung gihuna-huna dinha? Mga problema ba, mga kaguol, mga different situations ato kinabuhi.
mga problema, mga praming, simba pa ko ron, na apa ko himuon unya, na deadline na to, no? Struggles, sentiments, kaya unya, mga away na pud ko. And behind that happy faces, behind that beautiful face or handsome face, unsa man gyud ang naa sa sulod sa imuhang kasing-kasing. Wala ko nakahibalo ni ana, but today is Thanksgiving Day. Diba? Pareho mo smile? Today is Thanksgiving Day and ihatag nato sa Ginoo ug unsa ang para sa iyaha. In our celebration today, in this congregation, na-feel ba nato that God is pastor, God is faithful and true to Kitabog Alliance Church? Amen, no? Amen. God is faithful and true to this church. Even sometimes siguro we have problems na atay mga lain-lain na mga programa na kabisihan, but then nakita nato nga wala sa gibiyaan sa Ginoo. In John 15:4-7 says, Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ayaw palayo sa Ginoo. Maybe some of us, no, kanang ako mga member ni ba nga karon na nakabalik og simba. Di ba? Oy, ingon pa din here, remain in God, and He will remain in you. So, Domingo, balik na punta ka itong mga old nga karon na nakabalik og simba. Aware ko, ana, because I am a PK. No? Pag Thanksgiving, mabalik tong nato itong mga friends before nga dugay-dugay na wala nakasimba. So, our God is not just faithful, but true to His promises. True to His promises. Ako ni siya himuan og acronym. True. T-R-U-E. True to His promises. God will take care of us. It speaks of God of provisions. So I know that God has been so good to this church that He provides. No? He provides para sa building. He provides sa mga different na mga activities din sa church. For in Philippians 4:19 says, And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So if we remain in God, God will remain in us, and we will become faithful to Him, and siya po faithful po siya sa pagtagbos sa panginahanglanon. Iyahapong ipakita sa iyahang tinuod siya sa iyahang mga promises in which He is to take care of us by provisions. Every day, every minute ka nang gininhawa di ay provision na sa Ginoo of oxygen. Ang uban dito katinga-tinga sa hospital karon, but now kita na atay free nga oxygen. Christians ought to pray and cultivate a deeper relationship with God. So ingon pa nila, dili ka kapangayo ug dili mo close, right? Dili mo close ba rin? Ngayo ka dito. Taga-iba kong piso. Kahinomdom mo, misa to? Dapat close mo sa tawo para nakapangayo ka sa iyaha. Or nakapangayo kag favor sa iyaha, di ba inana ka? Maulang pud ka o dili ta close sa Ginoo. Wala tay relasyon sa iyaha o nya siya tagpangayo-pangayo. No? So enable for us to receive all these things that we ask, we need to pray and cultivate our relationship with God. In Matthew 7:7-12 in NIV says, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. So Jesus, our God, opened arms na niya gina-receive. Maghulak lang siya nga nangayo ka. Pariharagod ng naatay mama. Unya, wala ka nangayo ba? Di nagsuko-suko tawa. Kung yung tagaan, ganing hagbalon. Wala, kung ka nangayo. O, di ba?
we need to ask God. And we need to seek God to knock o atoa siya sa man. I-cultivate nato atong relationship sa iyaha para siya pud mahimuot sa atuang kinabuhi. O iyaha i-grant ang desire sa imuhang life. So, walang kabalo sa mga desire sa inyong kasing-kasing. Maybe some of you kana nag-pray nga maghuman og college, matap not sure. But then, always remember this. True to His promises. See, God will take care of us. God will give provisions if sa Matthew 7:7-12, if we will ask to God. Pausa na tayo nag-ask through prayer and we will cultivate our relationship para mas strengthen pa jud ang atong relationship kaniya para suod ta sa Ginoo. Second is, God will continue to restore us. Kinsa man dinhi naka-feel karon na shattered ang kasing-kasing, walay kalinaw sa panghunahuna. Daghan og mga pangitabo nga wala nimo nasabti. Kana bitong na-save ka, nakadawat na ba dito na sa Ginoo? Grabe kay ang joy sa kanang makadawat ka sa Ginoo. Ang imong heart sapnayon gyud tungod sa kalipay. Kana bitong kanta, before na restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Nakaligtaan nato because we focus too much on activities sa pagbuhaton para mag-progress ta. But then, we have to restore the joy, ang kalipay diha sa Ginoo, diha sa pag-serve sa Ginoo. Paunsa ma-restore ang kalipay nga gamugot ra man akong tapad. Paunsa man ma-restore ang kalipay pas nga sayo pa sa punta gayaw-yaw na akong mama. Oy, ato sa imong kwarto pag-ampo dito pag-music ug kusog. Christian song. Restore unto me the joy of my salvation. Christians ought to have fellowship with co-believers. Pas, di ba kira man to katong co-believer ay? Ayaw ko yung niya. No, dito ka sa katong mamati jud sa pulong sa Ginoo. Amen? Oh. So, have fellowship with the co-believers. In Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Oy, advice sa mga katong mga co-believer nato din ha, ingon pa dire, encouraging one another. Dili siya kanang sa nang hindi ha, basta ka muna yung nakahibalo, no? So, R stands for restore us. No? God of restoration. Psalm 30:11. Kung na-shattered imong heart, na wala kay kalinaw sa panguna-una, have the fellowship, talk to your pastor, maayon na sila mo advice at sa simbahan, sa mga seminars, and God will lift you up. God will infill you with the Holy Spirit and give us the fruit of the Holy Spirit. Sa man to, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Next is, He will continue to bestow unlimited grace. U, unlimited grace. Because He is a God of mercy. In Lamentation 22:23, ingot pa din ha, kanta po ni, kabalo mo ani. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are due every morning. Disregard naman po ni namo usahay. Dito na sa Planet Shakers. But then it is so meaningful that the mercy of God nagapadayon iyahang gugma, walay pagkahunong, ang iyahang kaluoy, walay kahumanan, o kini nagapahitabo every day, new every morning. Great is your faithfulness. So upon this one, unlimited grace. No? So ingon pa din here, Christians ought also to show mercy
si sa tong Ginoo maluluyon man. Maluluyon pud ta na Kristohanon. Sa bitaw nga ana ng unbeliever, Kristohanon no, ta di pa ta utang. Di magud pud mabayad. Kristohanon man, kuan man kaayo. Pahulma lang, pero gamay-gamay lang. Para og dili bayaran, yahan na lang po to. Okay? So, ingon the addition of to show mercy. Luke 6:36, be merciful. Even as your Father is merciful. So, katubitang na kayong pasaylo ni mo, wa ni mo gipasaylo kay hidjud na ko na siya. Makit-alan ako na yung tumoy sa buhok. Pabalo na jud ko. Kay kato jud ang gapuan nako. Why forgive na? Be faithful and true to God. Wala na yung plastic. Siluan na imuhang nara na sa likod. Di ba? Joke lang. So, be merciful because your Father is merciful. He will give us unlimited grace. Magkira na. Ngayon at nagpasaylo sa Ginoo. Then, buhat na po rin mayo. Mga ilang nagpasaylo sa Ginoo. Bantay na jud mo. Mangluod bitaw ng Ginoo. Naaraba na sa amo ang theology. Ingon pa dito. Kay, ang Holy Spirit, ayaw siya ipag-grieve. Don't grieve the Holy Spirit. Mangluod ng Holy Spirit. Ingon ka, wala man ang Ginoo. Wala na ko siya nabati. Kay, balik-balik man ka sa imuha, mga i-give up din mo, balikan na po nimo kay burag maayo man po balik-balikan. No! No? God will show us mercy, pero kita dili pud ta paturagas o buhat o dili maayo kay being merciful si Lord, di ba? So, be merciful also to other people. And last but not the least, He will continue to bestow everlasting love. Nabungol na taning John 3:16. O sa ganito? For God to love the world that He gave His only begotten Son. Whoever has shall not perish but have everlasting life. Nabungol na mo anak, no? Pero, whether nabungol mo o wala mo nabungol, magapadayon ang gugma sa Ginoo. His everlasting love will continue to bestow. In John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Notice the word, one's friends. Kita magta si Ginoo nga mga friends. Bisag makasasala kay ta. Muna din ta nga di sa tumusimba, Lord. Kay ito sa aming ipil, mag-shopping sa amin dito. No? Pero ang Ginoo, love, maghihapon ka. Sige, chance. Gugmaan, hapon ang Ginoo nimo. Ipatapat yan pa ka sa cross because of His great love to you. And as a Christian, paunsa man na, higugma man ka sa Ginoo. Nga naman nga, imong sige nga, di mo man gisinggitan. No, ngayon man din 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nasobraan po ang paghigugma, daghan po kay higugma. No, ang tao siya, daghan siya kabilidad. Tanan po, higugma po, taglima naman po, tagtulo. God, no, ingon diri, love the unlovable. Katubitaw imong workmate nga layo pa lang, hala na siya. Pagpunto na mo kay naa siya. Kapay imong classmate nga naa siya ayun yung tagda. Kay maot na siya batasan. Love the unlovable. Katubitaw best friend nimo nga di ba kasi pikas? Love the unlovable. Katong tawo nga wala nimo gibuhat o gibuhatan o dili mayo pero nagtungo-tungo sa imo. Love that person. Tingano? Vengeance is not ours. It's God's. Vengeance pa ka dito. Ginagataan kag-appeal. O di share na lang mo. Mag-appear na lang mo duha. No? So, love the unlovable. We love because He first loved us. In conclusion, let this be our commitment to remain faithful and true to our God as He is to us as always. Remember, this T-R-U-E. That God is true to His promises. First is that God will take care of us. Dili kaniya biyaan. God will restore us kana mga sakit, mga unsa pa rin ha limpyo na sa Ginoo kung muduol ka sa iya hatagaan kaniya kalinaw nga siya ra jud. Wala peace
that transcends all understanding. Sa una na curious jud ko ana, usap ng peace that transcends all understanding. Nga mag-unwind ka, dito ra gyud pa nimo una-una. Nagkaon ka dinhi kay kinilaging stress eating, talaga pa nimo una-una. Diba? Ate problema nga dito ra gyud una-una. Nag-unwind ka, nag-shopping na ka, nagpahina, usapay mong gibuhat din ha para ma-refresh ka. But then, ato ba sa imong kwarto, hilak ba dito? Sumbong tanan sa Ginoo. Diba, ma-refresh ka. Huh? God will restore you. He will continue to bestow unlimited grace and everlasting love. So remain in Him. Let us pray, Lord Jesus. Thank you, Lord, for reminding us to be truthful to you and to be true, O God, to you. Thank you also, Lord, sa mga katawhan din sa Kitabog, Alliance Church, and even mga invite sa mga guests, O God, na ikaw, paday magapanalangin sa ilang kinabuhi, O God. Nagkalain-lain man kami, Ginoo, Lord, ang tinuhan, but then, we believe in one God, O God, and we pray that you will bless these very words, Lord God, ang mga pabiling sa among una-una, o kasing-kasing, o dili lang dito, among pumabuhat sa everyday na Ginoo, Lord, na trabaho, everyday na mo, Ginoo, Lord, na paglakaw, o adlaw-adlaw na mo, Ginoo, Lord, na mga pangandoy sa kinabuhi, O God. Lord, be with us, O God. Continue to mold us, make us to the person that you want us to be, like Joseph, Ginoo, Lord, like David, like Esther, you know, that despite, Lord God, despite sa mga adversities, they continue, O God, to glorify your name and bring the glory sa tanan-tanan, Ginoo, Lord, para kanimo. So we entrust, O God, the rest, Ginoo, sa among service, na ang tanan, Ginoo, himaya, para lang jud kanimo, O God. This is all we pray in your name. Amen.